This morning, padayon kita nining extending God's grace. We are called to give grace. Monang nining taknaa, tanaw na to ang kinabuhi ni Paul. Ang iyahang kasinatian sa grasya, miresulta kini sa pag-extend pod sa grasya ngadto sa uban. Labi na gayud sa iyahang kauban nga magtutuo, kauban nga mga workers diha sa Ginoo. O kini nga sulat niya kang Philemon, mo ni ang pagpadayag unsa ang grasya sa Ginoo nga nasinati ni Apostle Paul. Kini nga sulat ni Paul kang Philemon. Si Philemon nana siya'y slave nga si Onesimus, pero nisibat positive. Moning letter ni Paul kang Philemon nga dawata og balik si Philemon. Mo nang iyahang hangyo, a plea for grace para kang Philemon. Dinhi tanaw na to ang kinabuhi ni Paul nga nagpadayag niini sama sa iyahang pagplea kang Philemon about kang Onesimus. A plea for grace. Una tanaw na to ning experience God's grace. Si Paul dasig kaayo nga mangayo gyud, nanghangyo gyud kang Philemon nga dawata si Onesimus og balik. Bisan pa siya nakapasakit sa imuha, siya nisibat sa imuha. Iyag yung giagat si Philemon tungod kay na-experiencehan man pud niya na nga ang grasya sa Ginoo grabe kay sa iyang kinabuhi. Sa atong mensahe about sa katong babae nga nagpour og alabaster jar perfume diha sa kang Jesus nga tiil, tungod kay na-experiencehan gyud niya ang grasya sa Ginoo. Mao pud na ang kang Apostle Paul nga he is the worst sa tanan nga mga sinners kay iyang gilutos si Jesus, mga tao ni Jesus, pero gitagaan gid gyapon siya og grasya. And a big opportunity nga diin mahimong kabahin ug dako kaayo gyud nga galamiton diha sa buluhaton ni Ginoong Hesukristo. Nasinati niya ang kahimtang usab ni Philemon nga gibiyaan unya naay nag-encourage siya nga dawatag balik. Si John Mark kauban na ni Paul pero nibiya na sa iyaha. Unya naghangyo si Barnabas nga pabalik ko nato. Gitagaan ni Barnabas og another chance si John Mark. Mo nang si Paul nag-experience ana nga grasya. Mo nang ingon niya palihog no Philemon dawatag balik si Onesimus. Mo nang until we experience God's grace dili kita maka-extend og grace. Diya makita nato kining magnifying God's grace. Meaning, i-magnify ka na sa uban, ipadayag ka na ngadto sa uban, kay gihatagan kita o grasya, dili na para lang sa atong kaugalingon. Grace, ihatag ka na to, dili lang ka na nga stream of water nga pugngan, kundi dili mo flow gina ngadto sa uban, flowing through us. We receive that grace freely and freely also we give. Ingon diya sa Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Mao nang unsaon na to pagbalanse nga kung kita og tagaan unya nimo ihatag ngadto sa uban nga mao kana ang expectation sa Ginoo kanato nga we are called to give grace because we receive that grace. Munang dili ka hatag kung wa gid ka makadawat ana. Dili ta maka-withhold anang grasya kung ana gi-grant sa atua. Mo nang alang gyud na ngadto sa uban. We are grace givers. We are avenue of God's grace. Kita instrumento agihanan sa grasya sa Ginoo aron kini mapasa ngadto sa uban. Mao nang magnifying God's grace. Kung dili gud ta magpass og grace ngadto sa uban, ang nahitabo, we are nullifying the grace of God. Tawag ni nga nullify, we nullify the grace of God. Ingon diha sa Galatians 2:21, I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Munang kung wa nato gi-extend ang grace, nawala ang katuyuan sa pagpakamatay ni Kristo diha sa cross. Tungod kay kana ang katuyuan nga kiniusab mapasa ngadto sa uban.
nga diin wala kini na stifled na pugngan, nga wala kini na nullify. Mao nang kung ang grace gani man-nullify sa atong kinabuhi, pagtuon nato na dawat kini. Makita nimo kini mga butang, we nullify God's grace by labels. Dili ra kay ta maka-label og tao. Dautan gina siya, kuan gina kanang hambugiro, kanang tawhana, tapulan kanang tawhana. Mao na labels, no? Kita nato nga mahimo tang worldly or prideful kay naga-judge, naga-measure according sa atong scales ug balances. Kay makita man nato. Huwag grasya, dali ra kay ta makahukom, maka-judge og tao by labels. Also, kung wala ang grace, manalify ang grace by comparisons. Dali ra puta mo compare. Mao ni ang problema gayud pag walay grasya kay mutaas ning comparisons. Mugawas gid kanunay sa atong kinabuhi kining mag-compare. Mo nang niingon si Paul nga sa 2 Corinthians 10:12 nga ayaw gyud pag-compare. No? Dili mag-compare tungod kay dili gyud ni maayo diha sa sulod sa iglesia. Makita nimo na sa 1 Corinthians nga nagaway-away ni mga tao, ningon ng uban, kang Apolos ko, ako kang Jesus Christ, ako kang Paul, kay nag-compare na sila. Pag walay grasya, dali ra ta makakita og mga differences. Mo nang pag diferensya gani kay sa tuwa, dali ra pud ta mo hukom. Walay grasya. Ang differences maka-nullify sa grace kay mo resulta kini sa comparison. Paglahi kani sa tog tinuhuan mo na nina, no? Lahi kani kuan sa tuwa doktrina, mo na na comparison. Manalify ang grace sa Ginoo, pinaagi nini, mo breed ni og competition. Bisan pa pressure kay naga-compare kita. Remember nga lain-lain gyud ang pagbuhat sa Ginoo kanato. Kita gyud ana ay tendency nga dili gyud ganahan basta naay mga diferensya. Unang ang pag-compare keep us from magnifying the grace of God. Usab kining expectation. Manalify ang grace sa Ginoo by expectations. Pag walay grasya, ang atong mga expectations mo increase. Nya di gani ma-meet ang atong mga expectations, ma-disappointed ta. Mo nang resulta sa mga disappointments kay wala mo igo na mga tao nga wa mo live up sa atong expectation nga maunta na atong untay gi-expect sa ilaha o na makakosog stress kay wala ma-realize kana nga mga expectations. Kung nag-agad ta sa expectation, we are withholding understanding and listening ngadto sa mga tao, and that is opposite of grace. Mo nang we nullify God's grace. Pinagi ni mga butanga. Ato kita sa extend God's grace. Si Paul nag-experience niya na. Mo nang si Paul makita ni mong yang kinabuhi, nag-extend gyud sa grasya sa Ginoo ngadto sa uban. Labi na sa experience niya kang John Mark. Nga diin daghan gyud mga tao nga nagkinahanglan og grasya. Si Paul ang tao nga makita nimo sa Biblia nga grabe gyud ang iyahang pag-extend sa grace labi na sa mga tao nga naa sa palibot niya, sa mga tao nga dili pareha niya pagtuo, sa mga tao nga ignorant sa kahubuton sa Ginoo, ignorant sa salvation, sa mga tao nga kauban pud niya sa buluhaton. Grabe ang iyahang pagpadayag sa grasya ngadto kanila. Diha sa Acts 15:36-41 makita nimo diha ang attitude ni Paul towards mga hardened, uncaring, mga selfish. We are in this world nga puno gyud sa selfishness. Hardened heart, uncaring. Mo nang we are in this world nga graceless. Mo nang kinahanglan gyud mo extend ta og grace. All around us are wounded, burdened, kinahanglan grasya sa Ginoo. People who need to be loved, nagkinahanglan og gugma, nagkinahanglan og pagpasaylo, nagkinahanglan nga dawaton sila. Matag adlaw makaikwinro ta ana sa atong kinabuhi nga lisod sabton. Some nagkinahanglan og understanding heart, nagkinahanglan usab og second, third, fourth, fifth chances, Unang everywhere makiingpintro gitag mga tao nga nagkinahanglan og grasya. Bisag asa, bisag unsang panahon, Unang importante ninitag na how are we going to extend grace? Unsa gid nga pamaagi nga kita maka-extend og grace? Adto kita sa una, we can extend grace through
prayer. Ingon diha sa Colossians 4:2-4, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Prayer, we can extend grace. There are a lot of people nga nakinahanglan gyud og pag-ampo. Mao nang sa Facebook kung kita nimo, pray for us, pray for me, no? Kung ikaw padaya gayud nga you are praying for them, you are extending grace. Kung kidako kay kahimuan ng prayer gayud. Bisag si Pablo nagapangayo og support through prayers, mga kaigsuunan diha sa Corinto. Prayer, no? We can extend grace through prayer. Labi na gayud, we pray for other believer. Also, we pray for unbeliever, and we pray for kingdom work. Mao kana ang nindot kaayo nga we are extending grace. Ikaduha, we extend grace through our speech, pinaagi sa atong pagpanulti. Ingon diha sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Grace, graceful nga pagpanulti, mao ginaang usa nga maka-extend ta og grace. Karong panahon na lisod magpili-pili gyud, no? Bisa ka na magwali, lisod magpili kuanta nga dili way masakitan, way ma-hurt sa atong mga pulong gigamit diha sa pulpit. Through our speech mag-reflect gyud kung kinsa atong giserbisyuhan. Our speech should be gracious and attractive. Maningon diha sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Piliun ginato ng pulong nga maka-build up, dili maka-tear down. Nga pulong nga maka-encourage, dili makaguba sa ilang makinabuhi. Gracious word, no? Nga muna ingon diha, let our words be gentle and true. Gentle, no, and true. Dili harsh and judgmental. Ingon diha, to change the direction of your life, you have to change the declaration of your lips. Mausab, no, ang direction sa atong kinabuhi kung ma-change ang atong mga papanulti. Unsaon? Grace. Kinahanglan gyud kining pagsulti nga puno sa grasya. Let our words be measured in heaven before they are spoken on earth. Timbangon sa Ginoo atong gisulti kung maay ba niya tumbangan sa Ginoo before isulti ngadto sa uban. O nang nga atong mga panulti gayud, building the faith of others, no? Manang pangutana, I am building the faith of others of what I say. Makapabuild up bagyod ning akong gisulti, or maka-discourage or makaulaw o makaguba noon sa uban. Manang, is our mouth a means of grace? Muna ingon diha, season with salt. Subok kay mapalandoon karong panahon na nga daghan gyud nagadebate mahitungod sa issue aning grace. Daghan na gyud kaayo mga grabe nga mga theological exposition about grace. Pero magdebate sila sa Facebook ang ilang gipanggamit nga word. Dili man gracious. Not showing grace. Unang lisod kaayo. Through our speech maka-extend ta og grace. Then we can also extend God's grace through our responses. Kining atong mga response, labi na gayud nagkadaiya ang atong mga ginaatubang matag adlaw, how we respond to it, no? Unsaon nato pag-response? Unsay atong mga response sa mga trials sa kinabuhi, diya makita nga nag-extend ta og grace. Unsa bagyod ang atong pagresponde sa mga panghitabo nga nagaabot sa atong kinabuhi. Munang diha sa Romans 12 puno kay kini sa mga advices unsay atong mga response. Ingon diha sa Romans 12:12-21, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay.
says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Puno kay kini sa paghatag og direction. Unsay response nato sa mga panghitabo nga moabot sa atong kinabuhi. Unsaon nato pag response sa mga trouble? Nag-response ba ta og self-pity, anger, sige pangutana sa Ginoo nganong nahitabo na, grumbling? Or nag-response ta with faith and grace, love and mercy? How do we respond to hurts others cause us? Yun sa nato pagtubag ang mga kasakit nga gihatag kanato sa ubang tao. Ngani kanato. Labi na how we respond when they question our motives, no? Kung sila usab nag-misrepresent us, use gossip, ang intention is destroying us. Unsaon nato? Yun sa nato pagresponda. Diha makita nga kung kita nag-response dili suko, dili ngipon sa ngipon, but turning the other cheek, pagpaon sa pikas, ihatag ang pikas. We are responding in compassion, love, and forgiveness. Dili nun tayo mo respond of anger, indignation, or self-righteousness. Mo na'y delikado. Mo nang atong responde sa mga tao nga nag-hurt ka na to is be merciful because God is merciful to us. Kung saan ito pag-respond usab sa mga critics o sa atong mga enemies. Ug si Paul, grabe kayo ang iyang experience ani. Yun sa niya pag-responde sa mga tao nga kuan siya nga false teachers. Yun sa niya na, no, ginakuan ng iyang pagtulunan, yun sa pagresponde ni Apostle Paul kana mga butanga. Ni-response ba siya og kining to prove I am right? Or na-react ba siya og resentment? Or siya ni-react nga healer and reconciler? Manang nindot kayo. Si David naka-experience na. Grabe ang iyahang persecution nga gibuhat ni Saul sa iyaha. Grabe ang mga pamaagi nga gibuhat ni Saul nga gubaw ng iyang kinabuhi. Pero grace, no, ang tubag ni David. Wag yun siya, bisag na yung mga chance nga pwede gid siya mo balos, walay nakahibalo, na mga opportunities nga nindot kaayo nga pwede gid siya makahimo og makabalos, no, kanang retaliate or even kanang moingon nga get even. Pero wala gid na buhata ni David. O nang showing grace, naga-extend ta og grace, it means we don't give up, no, sa mga tao nga deserving. Kay kita gyud deserving gina sila ni ana. Mo na kung balihon kung mas deserving ta nga madto sa impierno pero wala na kitagaan kitag chance sa Ginoo. Graciousness is not the same thing as mere tolerance, no. Ano pasabot nga kung gracious ka, nagatolerate ka, no, kundi ang atong response niini nga we choose to repay kind for kind. We deny no bitterness, but exhibit thoughtfulness. In the face of greed, generosity. In the face of anger, calmness of spirit. O nang response ni Paul sa iyahang sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. O nang how we extend grace, pinagi sa atong mga responses. Mao kana gyud ang importante, no. Ining panahon na grabe bisag asa ka sa dalan, sa mag-drive ka, palengke, no. Kinahanglan gid sila grasya. Extend grace. Nga diin they need understanding, they need patience. Kinahanglan gina as we extend grace. Lisod kaayo nga ingon diha sa atong text, overcome evil with good. Mao nay grasya. Lisod kay na himuon, no, kung wala ang grasya. Wanang weekend, channel of His grace sa atong mga responses matag adlaw sa atong makinabuhi. Ilabi na gayud sa mga challenges diha sa atong personal nga paghalubilo sa mga tao, sa kalibutan, sa mga tao nga nasa labas o sa tao no, sa atong mga kauban sa iglesia. Then we can extend grace through our support or service. Ephesians 2:8-10, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. We are saved by grace, and saving grace is a serving grace. We are created to do good works. Gitawag nag-saving grace, kanapod siya mo serve gayon. Mo nang experiencing grace, di gid mapungan nga mo serve gayon. Sama sa nahitabo sa katong babae
nga diin siya naka-experience sa grace ni Jesus Christ, nialagad gid siya kang Jesus Christ. Bisag unsa na siya, bisag lisod, makauulaw o need sacrifice time, talent, and treasure, gihimo gid niya. The same sa Samaritan woman, nga diin angkon niya ang grasya nga nakang Kristo, ni pauli, ni gawas siya nga nanulti gid sa uban, bringing other people to the Lord Jesus Christ. Response na sa grace sa Ginoo. We are extending grace to others by bringing them to Christ. The same sa paralytic nga gialsa ginila ang ilahang friend, support gyud na para makaadto lang gyud ang Jesus Christ. Service mao pud na sa atong kinabuhi. Kita na naayos saving grace, kita gyud mo serve. Mao nang gitawag nga serving grace. And lastly, we can also extend God's grace through our forgiveness. Ingon diha sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Kinahanglan gyud nga mupasaylo kita sa matag usa, just as God forgave us. Kung atong lantawon kining Matthew 18:21-35, mo ni ang story sa the unforgiving servant. Ang primero gid ani nangutana si Pedro, how many times we forgive? Ingon siya 7 times, ingon Jesus do 77 times. Walay limit ang forgiveness. Kay ningon diha sumpay ana nga pulong ni Pedro, ingon diha na unforgiving servant, nakautang puros 500 dinari, ang isa 50. Di kabayad pero gipasaylo sa amo. Karon katong nakautang niuli na ay utang sa iya atong yang silingan. Wa man kabayad, 50 denaryo lang ang utang. Iyang gipapriso. Suko ang amo, tawag ato kay ato tong prisohon. See, you have been forgiven, then forgive. Kagamay ra nang gihimo sa imuha. Kadako sa imong gihimo sa Ginoo nga utang sa iya di ka kabayad, pero gipasaylo ka, mao nang through forgiveness we extended grace to others. Labi na pinagi sa pagpandayag sa pagpasaylo ngadto sa uban. Show mercy to those who need mercy. Show kindness to others who need kindness. Mo nang gi-extend nato ang grace sa Ginoo pinagi sa atong pagpasaylo. Then lastly, extend God's grace tagayod mo expect og refreshment. Refreshment gikan sa grasya nga imong na-extend ngadto sa uban. Si Apostle Paul, makita nimo nga ang iyahang pag-extend og grace, na-refresh siya, nausab, dako kay kausaban sa kinabuhi ni Apostle Paul after niya nadawat sa bubalik si John Mark. Kita nimo ang iyang kinabuhi na ay changed spiritually, emotionally, na-restored siya og ang iyang relationship na change, labi na gyud ang relationship ngadto sa mga tao nga lisod kayo atubangon. O nang expect refreshment na grabe gyud ang refreshment nga imong masinati after ka maka-extend og grace ngadto sa uban. Mao kini ang kinatibukan nga ang Ginoo gayud gusto niya kanato nga extender sa iyang grasya. Labi na nining mga panahon na diin kita gayud gihagit as the world nga nagkinahanglan og grace ug mailhan siya, labi na ang gospel kinahanglan gyud nga kita gracious. Responsibility gyud nato nga ma-extend gyud kana nga grasya. The church is most appealing kung ang church nagapadaya gayud, nga mapadaya gayud ang mensahe sa grasya pinaagi sa atong mga kinabuhi. It is our mission, kana gyud ang atong mission, our responsibility, no other plan. O nang atong pangutana, how grace makita pinaagi sa atong mga kinabuhi. Magaampo ta.